13 years old na grandmaster mula sa Turkiya, Erdogmus Yagis Kaan, nagpayanig po sa early edition ng Title Tuesday. Bakit kaya? Pinili ko yung game niya kay Fabiano Caruana, world number 5, mabigat kalaban, ano? At sa late edition naman, si Magnus naman ang nagparamdam. 2 games po ang i-analyze natin, samahan niyo akong pag-aralan. Bago tayo magsimula, umihingi na po ako ng pasensya, may bumabarena sa kapitbahay. Hindi talaga maiwasan yung sagap ng pasok ng ingay. Pasensya na po, sana ma-filter pa rin ang aking mic. White dito si Erdogmus nag D4, D5 si Caruana, at Knight F3, Knight F6, tumira ng tinatawag, paborito natin, London opening. O bakit ba paborito ng Pinoy yan? Sa mga taga-subaybay, o lapag nyo lang sa comment section. Ako, paborito ko rin ang London. Tinirahan ni Fabi ng symmetrical London. O, gaya-gaya lang si Fabi, parang London din sa black. Pero dito, iniba ni Erdogmus yung diskarte. Ang natural kasi na London, yung nag-C3 lang, talagang pinagtitibay lang yung D4. Yan talaga original na pawn structure ng London. Pero dito, nag-C4. Mistulang kinumbinasyon ng D4, C4 mainline sa London. Agad namang sinikwat kagad ni Fabi yung knight sa B1. Bakit po? Para magkaroon ng check. O diba? Nag-queen A4 check muna si Erdogmus at dito hindi rin napigilan eh. Obligado namang babawiin ang isang pyesa. Naka-bishop B4 check pa rin si Fabi at nag-king E2. Bookline pa rin ito. Yun nga lang, itsura pa lang masagwa na, nagalaw na yung king, barado pa yung bishop. Diba? At nag-bishop D6. Ayan, para hamunin ang London bishop, nag-bishop G5 at yan kagad ang novelty ng batang ito. Ang old line kasi ay G3. Okay po? Balik tayo dito sa new move, bishop G5. Kumapture sa C4, queen takes C4, castling, at nag-G3 para i-develop ang bishop, mailagay ang tore sa laban. Nag-H6, obligadong capturein yan. Capture, bishop G2, at nag-E5. Yan talaga ang typical na ginagawa dito para makaluwag-luwag sa galawan, sa space, sa sentro ang black, nag-E5 talaga yan. At kinapture lang ni Erdogmus takes, bishop ang pinang-capture usually kasi knight yun eh. B4, ayan, para maiiwas, naka-threat kasi, at yung B4, magbi-B5, bishop D6, bumalik, at nag-B5 na, knight D8, ayun, talagang ayaw talaga ni Fabi na ipalit. Pero ang gusto ng computer ay knight A5 eh. Pag queen A4 sabay B6, yan ang gusto ng computer, no? Pero masagwa po yan. Sa human nerve, human eye, masagwa po kasi parang malalagay sa gilid na ipit ang knight eh. Kung magda knight E5 naman, sisimplihan lang ng capture, tangay naman yung pawn sa B7. Kaya napilitan dito na mag knight D8 si Fabi, rook D1, A6, ayan, para magkaroon ng atake sa A file, hinamon. Dapat daw ang tira knight E6 mga kamatyas. Diyan lang pala, no? Pero nag A6, B6 ang ginawa, no? Good move para mapigilan yung pagbukas ng A file, malakas masyado yun eh. Nag rook C8, inabangan ni Fabi pag kumapture, capture ng tore, may tempo attack, at nag queen D5. Ayan, sumimpi lang si Erdogmus na kahit pa paano, hindi pa makakagalaw yung pawn kasi may bitin pa ng kain sa bishop. Pero binad mo ba ng computer mga kamatyas? Dapat daw ay knight D4. Ayan, yan pala tamang timpla. Di pa rin kasi makakagalaw yung pawn dahil nakapin kung kakapturin yung pawn. Okay, positional na advantage sa puti, no? Nag queen D5 dito, rook E8, bishop H3, sinundot ng atake, rook B8 lang, at nag-rook BC1. Ayun, another bad move by Erdogmus. Tiniretsyon, pero ang accurate daw ay king F1 at ilalagay sa G2. Ayan, para talagang makasiguro na safe yung white king. Yun po yung plano dapat na maganda. Pero balik tayo, nag-rook C1, knight C6. Okay, at para i-cover yung threat na kakapture, pero ang accurate daw ay queen B2 check,
At halimbawa, mag king F1, queen takes. Ay, oo, may kain na pala doon, ano? Yun na pala ang tira, oo nga, no? Pero mga kamatsas, ang ginawa ay nag-knight C6 si Pabi eh. Nasundutan ng bishop D7, rook E D8, capture yung knight. Ayun, napadali ng capture si Erdogmus. Dapat daw pawn takes muna. Pag kumapture ng bishop, queen C5. Ow! Ang hirap naman makita niyan. Ang hirap ma-realize. Siyempre, kumbaga, takam na tayong sarap kumain sa knight, di ba? Pagkaganyang mga moment, o kaya wala, human nerve. O, kinapture, capture, rook takes, okay, at nag-rook takes, so timplado ang ginawa ni Pabi. Queen C4, another bad move by Erdogmus. O, dapat daw ang tira ay rook takes na, takes, and queen C6. Okay, yan po yung mga tamang latag na paunti-unting dapat gawin. O, yan. Para matuto tayo, kailangan natin makita yung mga tama eh. O, nag-queen C4, kinain-kain, at nag-queen B2 check, rook D2, queen B5 check, syempre takes, at nag-knight D4. So, lumalabas, bishop versus knight, rook B8 dinipensahan, at nag-rook B2, B4, at nag-king D3. Yun nga lang po, talagang masasabi nating mas pogi ang knight kumpara sa bishop sa ganitong sitwasyon. Rook A8, king C4, and nag-bishop F8 nilayo para hindi tamaan ng tempo attack. Knight B5, knight F5, mga ganon. Pero binad mo ba ng computer na naman ang dapat daw ay rook A6 lang. Para kung gumanon, check lang. O, yun ang mga matitibay na diskarte. On point talaga. O, pero nag-bishop F8 dito si Pabi, knight C6. Ayun, dahil walang rook A6, naka-knight C6. Nag-H5, okay. At para dito naman sa kabila, kumapture na sa B4, nag-H4, ayun, ginamitan ni Pabi ng mga veteranong diskarte. Ito po kasing ganito, nagpapakain ng libre pero pampaweekend, pampahina ng kingside pawn structure. O, pero kinapture lang ni Erdogmus, hindi man lang po nasindak ha. Nag-G6, knight D5, check. Ayun, king B5 at kinapture yung pawn. Takes. Yun nga lang po, yun nga lang. May extra pawn at solid na A pass pawn. Paano ngayon yan? Check. Nag-king A6, rook C5, knight B5, at nag-rook C4, rook A2. Ayun. Yan ang tama. Kailangan nasa unahan yung pawn at nasa likodan tore. Rook behind pass pawn. Ika nga. Bishop C5, A5. Ayan na. Diyan na ngayon papasok yung principle. Pass pawn must be push. Sabi sa principle di ba? Rook B4, at nag-rook C1, atake muna sa bishop, bishop E7, at nag-rook C8 check, king G7, at nag-king B6. Ayun, magpo-push A6, A7, magpo-promote. Nako, ayun, kahit papaano, nanggugulo-gulo, pero hindi magulo ang batang ito, hindi maigli, ika nga. Nag-F5, susundan ng F4 para talagang ma-atake yung pawn E3, at dito nag-A6. Nako, napakalapit na. A7, napadali ng tira. Ayun, bumalik sa equal. Dapat daw po accurate ay king A5 muna. Atakihin mo na yung tore, then push A7. O, wala nang solution, ano? O, A7, walang solution. Makaka-queen at makaka-queen. Halimbawa, bishop E1 dito, para pag nag-queen, may check. Walang harang, nakapin, kuha yung queen. Pero ang gagawin, king B6, saka babalik doon. Ang importante dito, yung pawn na ihatid na sa A7. Yun po yung pamamaraan dito para talagang smooth ang winning process. Pero dito, napapush kagad si Erdogmus, napatira ng rook A4. Good move by Pabi. Saktong-sakto po yan. At na king B7, capture. O, kahit mag A8, capture, may E2, obligado ibibigay pa rin ng tore sa magpo-promote na pawn. Nag-rook C2 muna para walang push. At nag-king F6. Yun lang mga kamatsas. Blunderacious ang binitawan dito ni Pabi. Biglang lungkotizers. Nalungkot ngayon ang black dito. Ang accurate move ay E2 na. Pag kumapture and bishop takes A7. Yun pala, no?
O kakapture dyan and rook F4. Siyempre didepensahan G5 and unstoppable G4. Ipapalit na yung pawns. O di mawawala yung mga pawn ano at ayun na. Knight versus rook. Rook king, tabla po yun. Rook knight versus rook, tabla yun theoretically. O pero may nananalo pa rin sa with knight pero madalas tabla yun. Balik tayo mga kamatsas no. Kaso nag king F6 dito at ayun po natumbukan dito ni Erdogmus ang perfect move. Ano po kaya yon? Paki-guess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Simple lang. Pwede nang mag-queen. O takes. Wala na nga palang push. May tore. O lumapit. Pero nag-rook C4. Bakod, hindi maka-push check. Kain. Galing ng batang ito. Grabe tong batang ito. Talagang future top 10. No? Top 10 muna. No? Future top 10 sa buong mundo to. Biruin nyo. Oh, galing oh. Tinalo si Pabi. Napaka-sharp niya mag-isip, no? 13 years old lang yan, mga kamatsas. 13 years old. Grabe, tumatalo na ng mga pang number 5 yan si Pabi. Matindi. At ito pong Sir Dogmus, alam ko naka-score na rin kay Magnus to. Ayun, tingnan natin ang standing ng early edition. Pagkatapos po, lipat tayo sa laro naman ni Magnus sa late edition. Ito po ang kanilang standing. Oh. Champion lang naman ang batang ito. Pangalawa si Alireza Firouzja, 9.5, no? 10 points itong si Erdogmus. At may tumalo ba sa kanya? Meron kay Alireza Firouzja. Pero si Firouzja ay may tablang isa. Okay? At isang talo. Ang talo ni Firouzja naman ay wala palang talo, 3 tabla lang. So kaya 9.5. Si Erdogmus isang talo, lahat panalo eh. Hanip tong batang ito. Grabe laki ng future. Sumali ba si Wesley? Hindi po. Si Magnus sumali pang number 7. Okay? Number 7 siya. Okay. Pero bumawi itong si Magnus. Kumbaga humabol naman sa late edition. O tingnan natin. Last round ito. Kalaban ni Magnus si Alexi Sarana. Kilala nyo po yan. No? Isa yan sa laging pumipisa kay Wesley. So kaya mabigat din yan. Last round championship. Nag D4 si Sarana. E6 si Magnus, C4, F5. Ayun, talaga. Nag-Dutch naman ngayon si Magnus. Lahat ng opening ginagamit O, Knight F6, Knight F3, Bishop B4. Queen B3, paalis kagad sa Bishop at in A5, dinipensahan. At nag-E3 muna para pakawalan ang Bishop at makapag-castling na. Nag-B6 muna. Okay, ayaw muna mag-castling. Didevelop muna yung Bishop. Bishop E2, Bishop B7, castling at Knight E1, magmamaneuver yata papunta sa D3 para ma-atake yung Bishop at yan ang novelty. New move. Dito po ang palaging ginagawa C5, number 1 line yan. Number 2, Knight E5. Rook D1, number 3. Number 4, D5. Knight B5, yan na po yung mga na-try at ngayon pa lang. Knight E1, lumabas ang new move. Okay. Pero sini-5 lang ni Magnus para may pampalambot ng sentro kagad. Knight D3, nag-Knight C6 lang. Ayan, dito ay kumarga si Magnus ng kaunting trap. Kinapture ni Sarana ang C5, capture ng Bishop, at nag-Knight A4. Ayun, dinoble ang atake sa Bishop at may pressure na rin sa Pawn B6. Pero dito, binad mo ba ng computer ang tirang Knight A4? Na kung ako po ang titingin, parang okay naman. Yung Knight A4, lakas ng pressure sa Bishop at Pawn. Pero bago natin alamin ang tamang tira na hindi dapat Knight A4, papaano kung tanong ko lang no para at least maliwanagan tayo, baka kasi nasa isip nyo, Coach, ba't di kinapture yan? Sabay capture dun sa B7. Makukulong kasi yung Reyna. Yan para maliwanag. Kaya sabi ko kanina, may kaunting trap yung diskarte ni Magnus. Pero actually, ito talaga tamang tira. Pero wag ka capturein yung Bishop. Wag mapupukaw dyan. Saka pa lang magna-Knight A4. Tapos mag-Rook B8, Knight takes, lamang ang lamang ang puti Kasi nakapingas ng pawn Queen C3, lamang ang puti.
Yun nga lang, mahirap pong makita, makapa talaga. Lalo na kalaban mo si Magnus. Siyempre, may psychological effect pa yon, di ba? Kaya baka hindi na ilabas yung maximum level eh. Nag-knight A4 at dito tinirahan lang ng bishop E7. Matras lang. O, kain na. Kinain na nga ni Sarana. Queen B8. Nako, mukhang iniinda na ni Magnus. Sabi ko sa inyo, medyo malakas din talaga tong Sarana na to eh. O, Queen B8, gustong depensa ng bishop, umiwas sa queen to queen, pero bad move. Dapat daw po, Queen C8 ang accurate. O, yan pala, Queen C8, no? Okay pa yung evaluation bar kumpara sa Queen B8, o, lumamang yung evaluation bar ng puti. Bishop F3, para ma-freeze yung knight, pressure sa bishop, pero ang tama daw ay knight DC5. Yan na pala, mga pang-diinan na tira, mga kamatsas. O tapos mag-rook A7, didepensahan, tapos rook D1. O tuloy-tuloy, no? Ang ganda ng lamang dito ng puti. Pilipit ang pyesa ni Magnus. O pero, Bishop F3 ang ginawa ni Sarana at nag-rook A7. Okay? Early protection kagad, no? Knight DC5, baka hawig halos ganun din. Bishop A8, hamon queen to queen, tinanggap ang queen to queen, at nag-rook D1. O, klarong lamang ng isang pawn dito talaga si Sarana. 7 pawns sa 6. O, ayan, laban sa 6 lang. King F7 at nag-B3. Okay, magde-develop ng bishop sa B2. Nag-E5 para ang pag-asa ni Magnus, ma-i-block niya yung pawn, ma-passive yung bishop. Pero, grabe si Sarana. Ginagawa niyang aktibo ang kanyang pyesa hanggat maaari. Kinapture, capture, knight B4, takbo, and D6. O diba, grabe yung pang-iipit niya, no? Bishop F6, Bishop B2, at nag-Bishop C6 para, okay, at matibay na yung D7. Nag-Rook D2. Okay, kunat muna para ang plano siguro magbabattery. Bishop B5. Ano plano ng Bishop B5? Pinaalis kagad yung knight. Oo, kasi baka mamaya maka E4, knight D3. Malakas po na poste yan. Pagka nakaganong yung knight, may pawn na. Malakas matibay na poste yan. Kaya wala pang knight D3. Gusto na kagad paalisin ni Sarana yung knight. Bumalik, no, sa A6. Rook C1, dinipensahan at yun. Bumaliktad na ang evaluation bar. O, ba't bumaliktad? Di ba tawag natin dyan? O, ba't ka bumaliktad? Balimbing ka. Bumalimbing. O, bagong salita yun O, bumalimbing ang evaluation bar. Pumanig na kay Magnus. Kasi dapat daw ang tira, capture na. O, rook takes sabay knight C5. O, rook A8 tapos A4. Yan po ang continuation na gusto ng computer. O, yun. Ganun-ganun lang. King F2, kunat-kunat. Okay? Lamang ang puti. Pero dito, bumalimbing na nung pagka-rook C1. Bishop takes, yun lang. Natumbukan ni Magnus ang napakagandang tira. Bumagsak yung pawn B3 kasi. Teka muna mga kamatsas, no? What if B takes, kung ganyan ang gawin, kakapture dito, kakapture dyan, tapos king E6. Tatabihan yung pawn. Para depensa din sa pawn. Okay? At maganda na ang position dito ng black. Pero knight ang pinang-capture ni Sarana, capture sa B3. G3, ayun, para pasingaw sa back rank. Para may baka mamaya maatake sa ilalim. At nag-rook B7, binatiryahan. Bago na namang salita yun, Dami nating mga salitang na-invento ngayon Binatiryahan. Nag-battery O, pressure. Rook C8, sumugod si Sarana at parang relax pa siya kasi yung knight naman ay nakadepensa sa bishop. At dito nag-knight B8. Yan ang mga binibiling diskarte talaga kay Magnus. Yan na po yung yan na yung hangganan ng ako di ko maiisip tong knight B8 O siguro magma-maneuver dito, yun ang para from passive knight mailagay sa active square. Nag-rook C7, knight A6 bumalik, rook C8. Ayun, dito kung magna-knight B8 mukhang papayag na si Sarana ng tabla. Pero bilang alam nyo na, bilang Pilit Boys leader. Yan ang gusto ko kay Magnus Iniiba, play on, walang tabla.
Rook C4, play on. King E6. Napaka super active yung king kumpara sa king ng white. King G2, Rook 8, B5. Plano mag-Rook D5 para makuha yung pawn sa D6. Rook C8 para may sundot ng check sa ilalim pagka nag-Rook D5. Nag-Rook B8 ulit. Rook C4. Ito na naman ang paramdam ni Serrana na okay lang sa kanya ang tabla against world number 1. Pero iniba na naman, di ba? Talagang malulungkot kay paasa lang si Magnus na makakatabla ka pero iniiba yung tira. H4, Rook B5, paasa no? Yun, sa inis ni Magnus, yung isang tore na lang ang ginamit para yan ang ipang-Rook D5 niya. Kasi pagka gumagano, binababaan di yung isang tore, yun ang logic niya, no? Nag-E4 para pamigil sa paparating na Rook D5. Talagang kailangan pigilan yung Rook D5 kasi once na maka-Rook D5, babagsak na po yung pawn sa D6 na overextend. Kinapture yung pawn, capture Knight C5 para mapuwersang matrim, mabawas-bawasan, takes, at nag-F4. Talagang si Serrana on time din. Ayaw niyang basta-basta lang malilingkis yung pawn niya. Naghahanap siya ng mga panggulo. King F5. Ayan, inatake yung tore. Nag-Rook A4 at nag-H5. Accurate talaga si Magnus, no? Para walang G4 mamaya. Capture, check doon, and pin. At ayun, bumagsak na nga po yung pawn D6. Successful yung plano, no? Accomplish. Talagang mission accomplished yung makuha yung pawn. Nag-King D5 at takes. Ayan, sa pag-asa dito ni Serrana at talaga namang kitang-kita sa evaluation bar, equal. Pasensya na kayo sa barena, talagang ratratan sila sa kapitbahay. Siguro matindi po yung nire-repair, no? Walang tigil yung barena. Dinig. King E4, takes and check. D4. Okay, 2 connected pass pawns. Yun nga lang ang problem dito ni Serrana, napakalapit ng pass pawn. Rook H7, yun ang nagpaangat ng evaluation bar. Halos wala nang itira sa puti, sagad, ang tangkad, ang taas. Sabihin ko sana, ang tangas grabe. Dapat daw ang tira, lubos-lubusin na. Ayun pala ang accurate. Konting pag-aaral lang po sa Rook and Pawn ending na to. Bakit ba naging accurate yung capture dyan? To maintain the equality. King E3, Rook A8. Halimbawa, gumanon. Rook E8 check. Punta dyan. Pupunta dito sa likod. Halimbawa, mag-King E2, check ulit. Check, di ba? Pagpalagay na, pumunta dyan. Mag-Rook D8. Pagka nag-King C1, King G4. Pagpalagay na natin, sige, para makita na natin, i-promote na takes, and then H5. Yung king po ay napakalayo. Tapos, ang gagawin dito, gaganyan, dito, Rook A7, push, check ulit, dito, check, dito, puro chechikin ang chechikin. Okay, yung pala technique nun. Nasa long range kasi. So, may karapatan ng rook na chumek-check. Hindi niya titigilan. Ay, hindi. Dito. Sabay capture. H7, rook take sakto talaga. Pagka gumanon, tumungtong sa H-file, bababa lang, may check naman sa ilalim. So, dito tendency niyan, gaganon. Dito, kaya po, equal. Kaya tabla. Ayan. Pinasadaan ko lang to kasi para karagdagang kaalaman po sa ating rook and pawn ending. Pero, ibang diskarte ang ginawa dito. Gumanon Siguro ang plano ni Serrana, mag-push man yan, pupunta sa likod, and then next move ay paunti-unti niyang pagagapangin yung 2 connected pass pawns niya. Pero pag D3, Rook D7, Rook B5, yun lang. Na-miss naman ni Magnus ang big winning shot na simple lang pala D2. Halimbawa, ang gawin ay H5, King E3. At halimbawa, mag-King G4, Rook B1, King G5, D1 Queen. Takes. Pagpalagay natin, may pawn pa kasi, yun ang diferensya. H6, Rook H1, King G6, Rook G1.
O, ayun ang diskarte. Ayun. O, ganun. Sabay pupuntahan ng king. Bahala ka na dyan. I-promote mo na yan. Takes. O, push. Ang layo ng king eh. Kulang ng isang square. Ayun. Kasi kung maaabot ka agad ng white yung square C3, tabla. Tabla yan. Eh kaso, black pati tira eh. Sakto. Talo ang puti. O, ayan. Ang haba nito. O, balik tayo mga kamatsas, no? Pero, hindi yan na isipan ni Magnus. Maikli na rin kasi, dying seconds na rin kasi mga kamatsas. So, di natin masisi, no? Pag rook B5, ang plano ni Magnus, itatakip sa D file para alagwa, makatulak. Pero nag-king G2, accurate ang ginawa dito ni Sarana, king E3, G4, D2, king G3. Ayun na talaga. Wala na talagang bumitaw na talaga. Yun ang nakikita kong kaibahan ni Magnus sa ibang mga players. Bumibitaw yung iba eh. Bumibitaw kay Magnus talaga eh. Dito accurate ay push G5. Yan naman pala daw ang tira. Halimbawa, gumanon. G6. Pagpalagay na natin, i-promote. Talo pa pagka pinoromote. Talo pa. G7, ganon. Matatalo pa. May H6, H7. Boss. Iyakan time, talo pa. Kaya dito, pero equal naman yon mga kamatsas. Pinakita ko lang yung promote lang, no, na malawak pa yon. So, nag-king G3, rook D1, gumanon, takes. Ayun, sa pag-aakala ni Sarana na parang pareho pa ang sitwasyon, hindi na po pareho. Hindi makalapit yung king. Nauna yung pawns, dapat kasi yung king ang nasa front eh. Kaso wala, iba na yun, boss. Yun. Palayuin muna, wala na rin pala. Talo na rin talaga. Grabe ang sinasabing hari ng endgame na si world number 1, ang Philip Boys team leader. Ang galing, ganda ng laban nila. Okay, at dahil dyan, ito po ang standing ng late edition. Sensya na kayo ha, sa Barena. Pagtyagaan nyo na po mga kamatsas. Champion si Magnus, bumawi sa late edition. Fresh champion pa yan sa Grank Freestyle ha. Balik back to chess position siya. Champion pa rin. Score niya ay 10 out of 11. May tumalo sa kanyang Grandmaster, si Vignir Patnar. Stefansson. Ayun. At pang-ilan si Erdogmus? Naglaro ba si Erdogmus dito? Yung nag-champion na bata ng early edition? Erdogmus. Nagpahinga na. Siguro sabi ng magulang, pahinga ka na anak. 13 years old pa lang eh. Walang grabe. Matindi, no? Okay, si Sarana pang number 10. Okay, yan po ang balita sa katatapos lang na Title Tuesday mga kamatsas. At meron po tayong tututukang tournament ngayon. Ang ating mga pambato na sila IM Bersamina, fresh second place ng katatapos lang na Bangkok International Open. Ang ating newest Grandmaster Daniel Quezon at ang ating first woman Grandmaster Janelle Fraina ay naglalaro po ngayon sa Asian Zonal. Ayan, na ginaganap sa Mongolia. Ayan, nakachat ko po si GM Quezon kanina. At sana may live sila para matutukan natin yung games mga kamatsas. Dalawa po ang kukunin sa Asian Zonal para naman lalaro sa World Cup. At sa World Cup, yung top 2 naman papasok sa candidates. Kaya ito pong zonal na to, connected yan para makarating ka sa World Championship. Yan po ang mga pagdadaanan. So sa zonal muna. Kaya yan po ang ating tututukan at alas 3 daw ang laban doon. Di ko lang alam kung anong oras sa atin sa Pilipinas, sa Mongolia, pero tututukan po natin yan, ha? Maraming salamat. Ano man po ang inyong suggestion, opinion, ay lapag nyo lang po ang inyong mga komento sa ating section below. At lambing lang po mga kamatsas, pag may lumabas na ads, paran nyo lang isang beses lang, malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.